Sa iba pang balita, umapela ang Philippine National Police sa Ports Authority na payagan silang inspeksyonin ang mga sasakyang ipinapadala sa RoRo. Ayon sa ahensya, madalas umanong nagagamit ang RoRo para maibiyahe ang mga carnapped na sasakyan. Para sa detalye, balita mo kami, Alvin Baltazar. Aminado ang Highway Patrol Group na nahihirapan silang i-monitor ang mga sasakyan na isinasakay sa RoRo patungo sa Visayas at Mindanao. Isa ito sa dahilan kaya't lumobo ang bilang ng carnap na motorsiklo ngayong first quarter ng taong ito. At ayon kay HPG Deputy Director for Operations, Police Senior Superintendent Sheldon Hacaban, wala silang access at hindi sila pinapayagan na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mga pantalan, kaya't sinasamantala ito sa pagbabiyahe hot cars. May sarili silang pulis sa loob ng pier, di ba? May kon tayo, may port police. So, bawal pumasok yung other police, particularly yung HPG. Sinabi pa ng opisyal na pinalulusot din ng Ports Authority kahit na hindi kumpleto ang dokumento ng mga ibinabiyahing private vehicles. May mga tayo, experience, may mga recoveries tayo. Like for example, doon sa Cagayan de Oro, 3 motor vehicles were taken from yung Togo yung delivery. Nasa compound ng Togo. PPA allowed that, di ba? Without any requirement. At batay sa tala ng Highway Patrol Group, umabot na sa 2,405 ang nakakarnap na motorsiklo simula noong January hanggang April ng taong kasalukuyan. Habang nasa 257 naman ang motor vehicle kung saan nangunguna ang sedan na nasa 176, 77 ang SUV at 32 truck. Sa sedan, pinakapaborito naman ang carnapper ang Vios na umabot ng 77 dahil madalian niya itong buksan. Kaugnay nito'y umapela ang HPG na ibalik na lamang ang dating proseso na inalis noong 2003 kung saan kumukuha muna sa kanila ng shipping permit bago isakay ng barko ang isang sasakyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.